Bali, ayan na nga siya mga bossing. Nandito na siya sa garahe. Ang next na gagawin sa kanya is ipapamounting na natin yung bangko. Then, papapinturahan na natin yung flooring tsaka under chassis. Pagtapos niya mapinturahan, dadalhin na natin siya sa upholsteryhan or papa-upholsteryhan na natin yung loob. Then, ipapakabit ko po muna yung salamin pala. Then, ayan, yung top load naman niya is naka-tornilyo na. Ikakabit na lang. Then, tong bumper, yun na lang naman yung ikakabit sa kanya. Then yan, yung salamin. Tapos ayan, bali yung ginamit natin dito na mags is size 14. And ito, nakamakunat siya na gulong mga boss. Ayan, talagang sobrang kunat niyan. Ayan, Swallow. Kung di ako nagkakamali, kabrand yan ng mga tunggal yung mga ginagamit sa pang jeep mga boss. Ayan po, bali bagong washing yung under chassis nya. Naantay lang din natin yung magpipintura. Ayan po. Ayan, sobrang linis na niya. And fast forward nga mga boss, naikabit na yung racing filter niya na stainless. And yung shroud, ayan po mga boss. Then may cover din na stainless yung radiator. Papabapping lang po natin yan siguro sa huli na pag pipinturahan na natin yung makina niya. Ayan po. Then, ayan. Kukut-kutin natin yung makina na yan mga boss. Tayo na rin po gagawa niyan mga boss. And bali, ngayong araw nga mga boss, lalaban na natin yung bangko nito ni Cyber Jeep dahil maganda na yung panahon. Kasi 2 weeks nagbababagyo and ngayon umaraw na. And lalaban na natin yung bangko. Ito papakita ko sa inyo. Bali, ito yung pinagpilian natin na bangko. Ito yung stock natin at saka to. Block na to. Bali ito is galing siya sa Bios guys. Ayan. Then ito naman galing siya sa Honda na hindi ko alam kung FD ba or Accord. Ayan, mga stock natin ng bangko yan. Tapos may isa pa tayo ditong Regarong kulay red. Then ayan yung mga stock natin ng APS. Ayan po. Bali napag-desisyonan ko na ito yung ikabit mga boss. Ayan yung lalaban natin ngayon. Ayan po yung mga accessories natin. Ayan po. And ayan nga mga boss, nilalaban na natin tong bangko. Ayan, binasamo na natin siya ng tubig. Ayan po, then nagkanaw tayo ng sabon. At ayan, binrush na natin gamit ang Escoba. Ayan, binabasa ng sabon para kumapit din yung amoy. At talagang ma-refresh siya mga bossing dahil matagal-tagal din tong napastock tong bangko na to. Ayan po, talagang pinaliguan. Dinauni pa natin yan mga boss para talagang mabango-bango pag kinabit natin sa bangko mga bossing. Ayan po. Ayan na nga mga boss. Pagkatapos natin siyang sabunin tapos banlawan, gagamitan naman natin siya ng Downy para mabango kapag kinabit natin mga bossing. Ayan po. Ayan, lalagay lang na tayo ng tubig sa timba para buhusan natin ng Downy mga boss. Ayan. Ayun na nga mga boss, binilad na natin. Yung binilad natin, saka sumama yung panahon yun. Itatago na yung araw. Itutuyo na lang natin dyan. Then, pag umulan, papasok na lang natin. Bali mga bossing, ito na po yung update sa kanya. Dahil nag-deliver nga tayo ng owner type Jeep, nung araw na to is yun din yung araw na ginawa siya and hindi na natin na videohan kung paano siya inassemble yung bumper niya. Ayan, naikabit na and kung makikita ninyo mga bossing, medyo madungis pa siya at ngayon natin siya paliliguan and kung makikita nyo rin yung mga pinag-weldingan, sariwa pa mga boss kasi kakakabit nga lang. And ayan, nagpagawa din tayo ng bumper guide tapos may antena pa yan dyan sa harap sa gitna and naikabit na rin yung kanyang signal light. Ayan, yung mga kulay orange signal light po yan. Then ayan, may pag-lamp siya sa bumper. Then yung plaka niya nakabutas na rin, hindi lang nakakabit. And dito sa harap mga boss, medyo talagang madungis gawa ng, ayun nga, nilagyan natin ng krudo para hindi matalsikan yung stainless at dumulas yung pinaka ng welding, yung pinaka flux ng welding. Ayan po, nilagyan natin siya ng pag-lamp kabilaan. And nilagyan din siya natin ng visor. Ayan, may visor naman na talaga to. And ito, may visor din dito sa gilid sa windshield. Then nakakabit na rin yung kanyang mismong side mirror. Bali pipinturahan pa natin to
Retractable din yan mga boss. Ayan po. Ayan, nakakabit na po siya. And ito yung bangko niya mga bossing, na isukat na rin po dyan mga boss yung kanyang bangko. And ayan, nakakabit na rin yung seatbelt. Yung seatbelt niya. Ayan po. Ang kulang na lang nito is pintura, upholstery, tsaka yung rehistro niya. Then ito dito mga boss, may butas kasi yan eh. Binaweldingan pa natin ulit para maganda tingnan. And dito naman sa likod, ayan. Bali ayan yung likod niya, nakakabitan na rin ng ilaw. And hindi pa nakakabit yung mismong reverse light niya, naiwan pa yung reverse light. Bali pag paliliguan natin to ngayon, and pakikita ko sa inyo mamaya kung gaano siya kalinis mga boss. Ayan yung forma niya. Ayan, kulang pa rin pala yung salamin niya sa likod mga boss, hindi pa nakakabit. Ayan yung forma niya mga boss. Ayan, poging-pogi yan. Bali mga boss, eto na yung itsura niya nung napaliguan siya. Ayan, makinis na po ulit. And kulang lang siya ng revapping, kasi may namaan yung mga bagong pinag-weldingan. Ayan po, ang kinis. Ayan. Bali yan na rin po yung gagamitin natin gulong dyan. Ayan po, makakapal niya no. Bali tunggal po yan. Tapos ayan yung kanyang windshield. Yan yung bubong niya, stainless na rin mga boss. Tapos ito yung bangko niya. Ganda. Upholstery na lang yung kulang, tapos wiring. Pa dashboard din siya na stainless. Ayan, tapos may top load na rin. Ayan, tapos ito yung side view. Poging pogi. Kung may negosyo kayo mga bossing na mga ngalakal, pwede po. Magnyunyog, pwede din po. Magbababoy, mag-iisda, magugulay, ayan po. Kahit na anong kalakal, pwede po dito sa unit na to. Tapos ito naman pong likod niya mga bossing is nabubuksan yan. Ayan. Bali nabubuksan po yan. Ayan. Ang kulang niya na lang is yung pintura. Then ayun yung salamin sa likod. Ayun yung kulang niya. Ayan po. Bali yan yung likod. Tapos kakabit natin yung plaka. Ayan po yung side view niya. Poging-pogi. Bali, pwede nyo na po ito i-reserve kung maiibigan ninyo. Ayan, tawag lang po kayo sa number na nakapin dyan sa screen. Mga boss, bali, ito na po pala yung update sa kasabay na binubuo ni Cyber Jeep. Dumating na yung mags, tapos ayan, kinakabit na nga. Bali, box type siya na long body. Loaded po siya, pure stainless. Ayan, bagong pintura yung under chassis nito. Tapos ayan, naka console box siya. Meron pang mga part na hindi nababapping. At medyo madumi pa sa ngayon, kasi nag-uulan nga. Ayan po yung mags nya. Ayan, BBS. Tapos yung pinaka caliper, pininturahan ng dilaw, para habang umiikot, kitang kita yung pinaka caliper nya. Ayan po yung side view nya mga bossing. Ayan, long body na box type. Ayan, sa mga gusto ng gantong unit mga boss, available po natin ngayon yan. Ang price range yan, 330 to 350. Bagong assemble. Ipakita ko lang sa inyo yung makina pala nito. Ayun si Cyber Jeep natin mga boss. Yan yung makina nyo. Ayan. Bali yung makina niya mga boss, meron pa siyang racing filter dito. And ayan, yung pinaka-LC ng pan hindi pa nakakabit. Tapos yan, naka Bosch horn, wala pang wiring yan, bago yung mga linya ng preno. Kakakabit lang nitong fender niya, kaya medyo yan, madungis. Yan, kinukompleto. Kasi battery cage niya is stainless na rin. Tapos ayan, yung engine bay niya. Yan, Toyota 4K lang naman to, simpleng-simple lang. Tapos ayan, naka-shroud, may tubo. Yan, pati mga linya ng langis, bago po lahat yan mga boss. Ayan. Bali, kinukompleto lang yung accessories. And meron pa mga pyesa na hindi dumadating, yung mga order na hindi dumadating. Ayan po. Pati ito, bago rin po. Ayan. Sa mga makakagusto nito mga bossing, pwede nyo na siyang i-reserve. Ayan. Unahan ko na kayo mga boss, 330 to 350k.
yung price range ng unit na to. Ayan, bali sa likod pala naka tailgate siya. Tapos may dalawang antena. Ayan. Yan, tailgate, tapos may dalawang antena din. Yung pinaka running board niya hindi pa nababapping kasi kakakabit lang yan. Ayan. Tapos ayan, nakakabit na rin yung ilaw. Pwede na rin yung wiring nito, hindi lang nadating yung magwa-wiring. And ayan, medyo madungis dahil nag-uulan. Bagong pinta yung under chassis and ngayon lang dumating yung mags. Ayan po. Bali yung mags niya Sa ngayon nakahang pa siya at hindi pa nakakabit yung gulong sa likod. Bago naman po yung mga gulong nito mga bossing. Talagang stock lang at medyo may mga tag dito, may mga alikabok. Ayan. Tapos ito yung sa kabila. Ito mas maganda dito mga bossing, stainless yung kanyang cover. Ayan oh. Ayan, stainless yung pinaka rotor disc cover. Nahihirapan na siya. Ano masasabi mo dyan, boss? Di ba ikaw naglagay niyan? Mahirap. Pinapahirapan mo yung sarili mo eh. Ayan, ayan ang ating boss. Tapos ayan yung mga linya ng preno bago po lahat yan. Ayan, medyo madungis lang eh no? Ayan, color yellow. Bali mga boss, ngayong araw po kinukot-kot natin yung mags. Bali kulay black siya. Papalitawin natin yung pinaka-kulay niya, yung pinaka-aluminum, then pipinturahan natin. Ayan po, ito po yung kabilang side. Ayan, kulay black po yung mags na yan. Bali pipinturahan natin yan. And ayan, kukot-kutin natin. And ito na pala yung kabila mga bossing, yung nasimulan na natin. Ito oh. Ayan oh. Bali hindi pa po napipinturahan yan, pati yung under chassis hindi pa po natin napipinturahan. And tatanggalin muna natin lahat ng pintura ng mags. And ito yung harap, tatanggal na rin natin. Ayan po. Bali lumabas na yung pinaka aluminum nya. Ayan, yung tunay na kulay ng mags. Then titingnan natin kung bagay ba silver or i-chrome na din natin, bapping natin kung ano mas maganda mga boss. Ayan po. Bali ito na nga mga boss, wina-wiringan na to. Ayan yung harness nyo. Puro bago lahat yan mga bossing. Ayan. Update ko kayo ulit kapag natapos na siyang wiringan. Ginagawa yung harness niya. Ito nga mga boss, pipinturahan na natin yung engine bay nya. Ayan po. Bali malinis na to, nalinis na natin to. Sasabunin na lang natin para dumikit yung pintura na ibubuga natin mga bossing. Ayan yung paligid nya. Ayan, bali may fan pa dito yan, tapos may racing filter. Papakita ko sa inyo pag natapos ko na kasi may harap matagal yung video kapag dito sinama pa natin yung trabaho natin sa pagbubuga. And ito na nga mga boss yung kinalabasan pagtapos nilang parehas mapabapping. Ito may bubong na yung Toyota 4K na box type. Bali yan, may bubong na siya. Then pakita ko lang sa inyo yung makina niya. Ayan, medyo madungis pa yung makina niya, pero bagong pintura na po yung engine bay niya. Kulang lang sa linis kasi puro alikabok. Ayan nga, at nag-uulan ngayon. Ayan, kung makikita nyo yung engine bay, napakalinis mga bossing. Ayan po. Bali ang kulang na lang nito is yung goma niya dito sa grill or yung grill rubber. Ayan, then retouch ng pang ilalim. Ayan, ready na for sale yan. Puro alikabok lang. And ayun nga, dahil nag-uulan. Ayan po yung engine bay niya. Then ito naman yung isa, bagong pintura na rin yung engine bay. And ito naman yung engine bay nung isa mga boss. Bali diesel engine, bagong pintura na rin. Ayan, kung makikita ninyo, medyo madungis lang yung fender kasi ito huli na talaga binabapping to. Ayan, para malinis na malinis pag bago natin i-post ng full review. Ayan po yung engine bay nya. Tapos may harness na rin ng wiring. Ayan po. Bali may racing filter pa po yan dito, hindi lang nakakabit. May tubo pa po yan dyan. Ayan, kagaya nitong isa. Ito naman pabaliktad mga boss.
Then ito, doon naman sa kabila yung pinaka filter nya. And then kung makikita ninyo, napakakinis mga boss. Ayan. Tapos ito mga boss, wala pang upholstery. Ito po pala yung likod niya mga boss nung Cyber Jeep natin. Ang kulang na lang sa kanya is yung upholstery, din yung pintura ng ibabaw ng flooring sa likod. Tapos yung salamin. And ready naman na to. Tapos ito naman yung likod ng isa, yung box type natin. Ang kulang naman dito is yung pinaka laylayan niya is hindi pa nababapping kasi huli nang kinabit. And may sound system na rin pala to mga boss. Ayan o. Pakita ko sa inyo. Ayan. Bali nakadikinsi po siya na subwoofer mga boss. Ayan. Tapos naka lighting lab po yung mismong tatak ng subwoofer nya. Then sa pamboses naman is kinetic yung ginamit. Ayan, kung makikita ninyo yung roll bar double, loaded na loaded po yan mga boss. Tapos nakadalawang ampli, pang sub at saka pang pamboses. Ayan po, tapos naka parametric siya na 3 farad. Ayan, pakita ko sa inyo sa likod. Ayan po. Ayan po yung pinaka sounds nya o yung specs. Bali, naka lighting lab din siya na amplifier, brand new po yan. Then kinetic na amplifier. Ayan. Bali, pati wiring kit po niyan is brand new rin. Pati box. Ayan po. Ayan, sa mga interesado sa ganito mga boss, box type po siya. Ayan po. Then, ito naman yung kanyang mismong loob. Ayan, pakita na lang natin yan mga boss kapag ready na siya i-full review. Naka dashboard, naka console box na stainless. Ayan yung Android niya na stereo. Ayan po. Ayan console box nyo. Ayan, bali medyo madungis pa sila parehas. Tapos ayan, naka-retract na side mirror. Ito pang Honda Brio mga boss. Or Honda Jazz. Hindi ko alam kung alin sa dalawa. Ayan yung side mirror. Then ito naman, pang Honda FD. Limited edition mga boss. Ayan, kasi may ilaw eh. Kalimitan kasi nito walang ilaw mga boss. Ayan, pang FD tong ganito. Then pipinturahan pa natin yan. Ayan yung loob nya. Medyo madungis talaga. Ayan, tapos naka steel top na rin. Tapos may top load. Ito mga boss, kung gusto nyo palagyan ng top load, pwede rin naman. Ayan po. Tapos sa mags tsaka rim naman ito, size 40 na old school na BBS mga boss. Ayan po. Bali, madungis lang yan mga boss. Lilinisin pa po natin yan. Dahil ginawan lang natin ng ending tong video na to. Tapos ito ang maganda dyan mga boss. Naka stainless siya. Ayan, pinakita ko naman na yan. Tapos dito naman yung gulong nito mga boss is tunggal, then 4 stud, naka LIC na mags. Ayan po. Tapos yung bumper nya, yun, spider. Ayan po. Ayan yung update sa kanilang dalawa mga bossing. Bali, sa susunod na video mga boss, pag natapos na parehas, sabay natin silang iba-vlog kasi sabay rin sila na buo. Ayan po. Then pakita ko lang din sa inyo tong mga na-reserve na itong Tamiya na iuwi ng Ilocos mga bossing. Then itong isa is iuwi ng Bulacan. Ayan po. Ito mga bossing, may full review din yan. And ihatid natin yan ngayong October 17 sa Pitpitan, Malolos, Bulacan mga boss. Ayan. Tapos ito naman, first week ng November kukunin. Iuwi siya ng Banggi, Ilocos Norte. Ayan po, bali dalawang Tamiya. Bali 5 Tamiya yan mga bossing, ubos na. Ito na lang yung huling kukunin. Yung huling kinuha mga bossing is yung kambal. Ayan, yung huling video natin ng Tamiya. Then sa mga gusto ng Tamiya mga boss, meron po tayong ina-assemble dito na isa. Ayan po. Ayan, naka stainless na differential sa harap. Tapos ayan, loaded rin to mga bossing. Ayan po, bagong pintura na rin yung kanyang under chassis. Bago rin yung mags niyan. Yung mags niyan, ganito mga boss. Pakita ko sa inyo. Yung Atara na hindi malapad, Watanabe lang mga boss. Ganyan yung mags niya. Yung ikakabit natin dito sa panibago. Ayan. Itong unit na to. Bali, pantayo lang itong mga nakakabit dito. Tapos ito po pala yung kaha niya, baping na. Ayan po. Tapos sa naghahanap ng diesel, ayan mga bossing, ang kulang lang nun is salamin sa ibabaw. Ayan.
Yan, ayun yung diesel natin mga bossing. Bubong na lang yung kulang dyan, yung salamin na bubong. Then ito panibago, single cab to, or yung malaking jeep or yung farm jeep mga boss. Tapos ito naman is isang box type na galvanized. Tapos stainless yung flooring, box type siya pero semi stainless siya. Ayan. Then itong Tamiya na to mga boss, malapit na rin siyang matapos. Ang kulang na lang sa kanya is bapping. Then ikakabit yung mags, hindi pa dumadating yung mags na Atara. Kasi Atara yung mags na ikakabit sa kanya. And ito naman yung isa mga boss, farm jeep, malapit nang matapos. Then sa mga naghahanap naman ng farm jeep mga bossing, ito malapit na ring matapos. Ayan, naka-stainless siya na bumper, bali pure galvanized, bagong pintura yung body niya. Ayan po yung mga accessories niya na tubo. Then sa flooring niya naman, naka-synthetic paint po yan. Ayan po, bali kinukompleto, pinipinturahan yung engine bay. Ayan po. Ayan, pinipinturahan yung engine bay niya kasi ayan, tapos na siyang pinturahan yung body niya. Tapos na pintahan, ayun yung hood niya mga boss. Oh. Tapos ito yung alternator, pinipinturahan din. Maraming tubo yan mga boss. Papakita ko na lang sa inyo pag buong buo na siya. Ayun yung mga tubo nyo sa gilid. Ayan, mga nakapalibot na tubo dyan. And then yung gulong niya is malalaki. Tapos ayun nga, off-road style siya. Then ayun lang mga bossing, hanggang dito lang yung vlog natin. Sa mga naghahanap po ng Honor type Jeep, Tawag lang po kayo sa number na naka-flash dyan sa screen. And para madali nyo kaming makontak or ma-message, PM nyo lang kami sa aming Facebook page. Ayan, ipipin ko na lang din dyan sa screen. Ayan po. And bago nyo lisanin yung video ito, huwag nyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin tungkol sa Honor type Jeep. Maraming salamat sa inyong lahat. See you sa next video.